Malubhang napinsala sa digmaan sa Ukraine ang mga tangke at armored vehicles dahil sa first-person view drone na umaatake mula sa magkabilang panig. Parehong nabawasan ng Russia at Ukraine ang paggamit ng mga tangke at nakabaluting sasakyan sa silangang bahagi ng Ukraine noong tag-init ng 2025. Ang Russia ay mabilis na inuurong ang kanilang mamahaling armor mula sa unahan at mas pinipiling gumamit ng opensibang taktika gamit ang maliliit na grupo ng sundalo kaysa hanay ng armor. Kapag dumarating ang malamig at maulang Rasputika, nagiging mahalaga ulit gamitin ang mga protektadong armor. Sa bagong video mula sa unahan, ang proteksyon laban sa panahon ay hindi gaanong alalahanin. Sa ulat mula Zaporizhia, pinigilan ng Ukrainian forces ang Russian armored assault vehicle sa kalsada. Pero bago pa man nila mahuli ang mga sumusukong elite na tropang Ruso na nakaligtas sa pag-atake, dumating ang mga Russian first-person view drone sa lugar at iniulat na sila mismo ang tumira sa sarili nilang mga tropa. Dagok ito hindi lang sa limitadong supply ng Russia ng armored vehicle, kundi pati sa kulang nilang tropa. Una, ilarawan natin ang sitwasyon ayon sa ulat ng isang pro-Ukrainian military blogger mula sa Ukraine. Nangyari ang kapalpakan sa papalapit na bahagi ng Mala Tokmachka, isang makitid at pahabang baryo sa labas ng bayan ng Orikhiv. Ang Orikhiv ay mahalagang bahagi ng depensa ng Ukraine sa katimugang silangang Zaporizhia, isa sa pinakamatibay na sektor sa pagitan ng teritoryong sinakop ng Russia at lungsod ng Zaporizhia. Isa itong mahalagang posisyon para sa magkabilang panig, lalo na ngayong papalapit na ang taglamig. Parehong ayaw ng magkabilang panig manatili sa nagyayelong hukay sa labas. Mas gusto nila ang komportabling gusali sa loob ng lungsod. Pagdating ni General Frost, na siguradong mangyayari. Ganon din, syempre, ang totoo para sa bawat bayan at nayon na pinag-aagawan sa mga linya ng labanan. Ngunit ang Orikhiv at ang mga paligid nito ay namumukod tangi sa mapa bilang isang mahalagang target. Kapwa para sa mga Ruso na sakupin at sa mga Ukranyano na ipaglaban para sa kanilang buhay. Ang opensiba ng Russia sa Zaporizhia noong 2025 ay nakatuon sa tatlong direksyon. Sinusubukan nilang sumulong pahilaga patungong Zaporizhia mula sa paligid ng Kaminske sa Ruso-okupadong oblast. Matapos ang ilang tagumpay, tulad ng pagkakakuha sa Plavny, halos naipit sila sa labas ng Stepnohirsk ng ilang buwan. Ang ikalawang pangunahing opensiba ng mga Ruso ay patungo sa malaking kuta ng mga Ukrainyano sa silangang Zaporizhia, sa lungsod ng Huliaipole. Dito, dahan-dahan nilang sinakop ang mga fortifikasyon ng mga Ukrainyano sa silangan ng Huliaipole, kabilang ang Pol, Davka at Malinivka. Matapos ang madugong labanan, malayo pa rin sila sa target nila. Ang ikatlong direksyon ay Orokhiv. Ang problema ng mga Ruso ay ang makakapal na linya ng depensa ng mga Ukrainyano sa silangan at kanluran ng Orokhiv. Sa labas ng Donetsk, walang mababang panganib na opsyon para lapitan ito. Kaya mukhang pinili ng Russia ang direktang ruta sa matibay na Mala Tokmachka bilang pinakamagandang opsyon sa talong sitwasyon. Gayunpaman, matagumpay at madaling napigilan ng Ukraine ang pagsulong ng Russia sa mahalagang direksyong ito buong tag-init. Ang pinakamagandang nagawa ng mga Ruso ay nakuha nila ang Novopokrovka at nakalapit sila sa Mala Tokmachka noong unang bahagi ng Oktubre. Ngayon, halos imposibleng mapasok ang depensa rito maliban kung gagamit ng armored na sasakyan para mailapit ang mga sundalo sa posisyon ng Ukraine at paalisin sila. Sinubukan ng mga Ruso ang lumang estilo ng pag-atake gamit ang sunod-sunod na armored na sasakyan. Ayon sa ulat, nasa loob ng mga sasakyan ang elite na unit ng Russia mula sa Russian Airborne Forces o Russian Airborne Forces. Mula sa pananaw ng mga Ruso, ang tawaging sakuna ang sumunod na nangyari ay isang malaking pagpapakumbaba sa 26 na armored vehicles at tangke na umatake. 22 ang nasira ng Ukraine sa isang araw. Mukhang naganap ang pag-atake ng paunti-unti, hindi sabay-sabay. Mababa ang kalidad ng geolocated na footage sa ulat kaya mahirap matukoy ang nangyayari. Pero sa mga bahagi ng video na ibinigay, makikita ng malinaw ang ilang unit ng nasusunog at wasak na armor ng Rusya. Makikita rin ang hindi bababa sa 2 sundalong Ruso na sumuko sa puwersa ng Ukranya. At dito na nagsisimula ang hindi magandang bahagi ng kwento. Ayon sa ulat,
Ang mga tropang Ruso na nakaligtas sa pagkasira ng mga armored vehicle at tangke ay naglalakbay ng magkakahiwalay sa mga bukirin. Ang iba sa kanila ay kumuha ng mga simpleng depensang posisyon na halos walang taguan o suporta. Karamihan sa kanila ay pinatumba ng Ukrainian kamikaze first-person view drone, habang ang iba ay nag-ingat at sumuko habang may pagkakataon. Pero ayon sa ulat, bago pa sila mahuli, dumating ang mga Russian kamikaze drone sa lugar at tinapos ang sarili nilang mga tropa. Napakalabo ng kuha, pero mukhang ipinapakita nito ang isang sundalo na lumalabas mula sa kanyang pwesto na nakataas ang mga kamay. Sinamahan siya ng 2 sundalong Ukrainian sa likod, tinanggap ang kanyang pagsuko at dinala siya bilang bilanggo ng digmaan. Pagkatapos, isang larawan ang nagpapakitang ang drone ay umatake sa mga Ruso, hindi sa mga sundalong Ukrainian. Hindi malinaw sa larawan kung ang drone ay naghulog ng pampasabog sa kanya o lumipad papunta sa kanya, na pareho namang karaniwang paraan kung paano pumapatay ang mga first-person view drone. Sa kasamaang palad, sobrang labo ng larawan para malaman. Ito na ang ikalawang ulat ng Russian drone na pumatay sa sarili nilang kasamahang sumusubok sumuko sa Zaporizhia nitong nakaraang linggo. Noong Oktubre 22 nagpost ang Defense Forces ng Southern Ukraine ng video sa Telegram na umano'y nagpapakita rin ng parehong sitwasyon. Ngayon naman sa Stepnohirsk, mas malinaw ang video kaysa sa Malad Tokmachka. Isang sundalong Ruso ang makikitang sumusuko pero halatang nag-aalala sa drone sa itaas niya. Pagkatapos binagsakan siya ng drone ng bomba. Ayon sa pinagmumulan mula sa Ukraine, napagtanto ng sundalo na wala ng pag-asa at ibinaba ang kanyang sandata. Agad siyang namatay ng tamaan ng pampasabog mula sa Russian na drone. Ayon sa utos ng Ukraine, imbes na iligtas, binagsakan ng drone operator ng pampasabog ang kanyang kasamahan. Agad nitong tinapos ang buhay ng sundalong sumusubok na sumuko. Ayon sa The Post, patunay ang insidenteng ito na hindi pinahahalagahan ng kalaban ang buhay ng sariling sundalo at handa itong gumawa ng malulupit na aksyon upang itago ang mga palatandaan ng kawalan ng kagustuhang lumaban ng sarili nitong mga tauhan. Sa video, maaaring tanungin ng mga nagdududa kung paano na lamang Russian drone at hindi Ukrainian drone ang pumatay sa Russian sundalo. Imposibleng malaman base lang sa ibinahaging video. Ganon din ang totoo sa mga video at larawan mula sa nabigong pag-atake ng Russia sa Mala Tokmachka. Pareho pa rin ang punto ng ulat. Ipinapakita ng insidente kung gaano kababa ang pagpapahalaga ng utos ng kalaban sa buhay ng kanilang sundalo. At sa kasong ito, hindi lang basta-basta mga karaniwang sundalo ang sinasadyang patayin ng sarili nilang mga kasama, kundi ilan pa raw sa pinaka-elite na puwersa ng Russia. Ang Russian Airborne Forces ay mabilis na puwersa at strategic reserve ng sandatahang lakas ng Russia na itinatag noong 1972 matapos mabuwag ang Soviet Union. Isa silang independiyenteng sangay ng labanan na direktang nag-uulat sa hepe ng General Staff, kasalukuyang si Valery Gerasimov, at nasa ilalim ng utos ni Pangulong Vladimir Putin. Ang Russian Airborne Forces ay kilala sa iba't ibang palayaw, kabilang ang Blue Berets, Winged Infantry, tropang ni Tito Vasya, at mga anghel ng kamatayan. Ang kanilang motto ay walang iba kundi kami. Blue Berets ang palayaw nila dahil sa ultramarine na beret. Madalas silang itulad sa United States Marines dahil sa elitistang katayuan at impluensya sa politika, sa operasyonal na doktrina at estruktura. Mas kahalintulad nila ang airborne forces ng NATO, gaya ng United States, 82 Airborne Ikalabing Isat Parachute Brigade ng Pransya o FAL Schirmjäger ng Alemanya. Tulad ng puwersa ng NATO, ang Russian Airborne Forces ay binubuo ng airborne at air assault na unit. Kabilang ang mga dibisyon, brigada at rehimento sa iba't ibang antas. Noong 2024 umabot sa 60,000 ang tauhan ng puwersa matapos ang espesyal na operasyong militar ng Rusya sa Ukraine. Mekanisado ito at gumagamit ng airborne na sasakyang BMD series na mas mataas ang firepower kaysa sa ibang puwersa. Kasama sa puwersa ang elite na unit tulad ng Ika-45 Bantay Spetsnaz at Ika-11 Bantay Airborne Brigada. Pinapanatili nito ang mga institusyong pangsanay gaya ng Ryazan Guards Higher Airborne Command School, pangunahing akademya ng opisyal ng Russian Airborne Forces, at Ulyanovsku Suvorov Military School na
nagsasanay ng mas batang kadete. Kabilang sa misyon nila, ang pagsasagawa ng independiyenteng operasyon, pagsuporta sa mas malalaking hukbo, at pagiging puwersang handa sa krisis o estratehikong pag-atake. Sa digmaan, nag-iba ang papel nila tulad ng iba sa magkabilang panig. Mula sa dating airborne assault, pinalawak nila ito sa air, mobile, at mekanisadong infantry operations. Pati na rin ang paggamit ng drone units na naging mahalaga sa labanan sa Ukraine. Dahil dito, mahalaga silang instrumento sa estratehikong gamit ng Russian General Staff. Pinahahalagahan sila dahil sa kahandaan, mobilidad, at elite na pagsasanay. Kaya mabilis silang tumutugon sa krisis o nagsasagawa ng operasyon sa likod ng kalaban. Sa teorya lang naman yan, kung tutuusin. Sa aktwal na sitwasyon, nagbago ang pangangailangan. Kaya napilitan ang Russia gamitin sila sa hindi perpektong papel. Noong kontraopensiba ng Ukraine noong 2023, ginamit na ng Russia ang kanilang elite na paratrooper bilang ordinaryong impanterya sa depensa laban sa pagsulong ng Ukraine. Noong panahong iyon, inisip ng mga analysts na ang Russian Airborne Forces, dahil sa mga nakaraang pagkatalo at pagkapagod, ay baka hindi na airborne ngayon. Sa pangalan lang, noong panahong iyon, sinabi ni dating Russian Defense Minister Sergei Shoigu na may mga hakbang para mapataas ang kakayahan sa labanan ng Russian Airborne Forces, kabilang ang paglikha ng bagong Airborne Assault Unit. Dagdag pa niya, magdadagdag ang Moscow ng suporta, pagkukumpuni, pagsagip, at kakayahan sa artilleriya sa lahat ng dibisyon ng Russian Airborne Forces, pati na rin ng mga bagong armas at kagamitan. Ayon sa Institute for the Study of War, kung maisa sa katuparan nga ang mga karagdagang unit na ito, malamang na magagamit ng militar ng Russia ang mga dibisyon ng Russian Airborne Forces na halos kapareho ng paggamit sa mga motorized rifle division sa hinaharap. Ang mga elemento ng Russian Airborne Forces sa Ukraine ay kadalasang kumikilos bilang combat infantry, tulad ng mga motorized rifle division. Pagkalipas ng 2 taon, sa bukirin ng Orokhiv, parang magarbong pahayag lang ito. Ang Russian Airborne Forces ay ginawang dagdag na karne para sa gilingan ng laman. Patas na target pa rin sila ng Russia kung susuko sila sa drone attacks. Kaya paano masisiguro na ang mga kuha sa ulat mula sa Ukraine report ay tiyak na nagpapakita ng mga puwersa ng Russian Airborne Forces na tinatamaan ng mga drone ng Ukrainian o Russian sa mga drone ng Ukrainian? Sa totoo lang, imposibleng malaman mula sa ibinigay na kuha. Masyadong malabo. Pero may ilang palatandaan. Una, maaaring iyon nga ang natatanging ultramarine na beret sa kanilang mga ulo. Ngayon, ang ibang kilalang puwersa ng Russia sa Ukraine ay nagsusuot din ng parehong kulay. Ang naval infantry ay may itim na bere. Ang interior troops ay maroon. At ang Federal Security Service, Border Service ay berde. Pangalawa, kilala ng gumagalaw sa lugar ang puwersa ng Russian Airborne Forces. Ayon sa mga ulat mula sa frontline ng Russia, ilang bahagi ng ika-7 Russian Airborne Forces Division, kabilang ang mga drone operator ng ika-100 at 8 Airborne Regiment, ay umatake malapit sa Primorske at Stepnohirsk sa Zaporizhia. Ilang unit mula Sumy na ipinadala sa Pokrovsk noong Setyembre, maaaring naitalaga rin sa Orokhiv kung may natira pa sa kanilang buhay. Ayon sa Ukraine, tinatayang 14,000 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan sa Pokrovsk mula huling Agosto. Hindi pa nabeberipika ng independyente ang mga pahayag. Pagsamahin lahat ng ebidensya, kapani-paniwalang ipinapakita ng mga kuha ang elite na Russian Airborne Forces paratrooper na itinatapon sa gitna ng labanan. Paano kung totoo na tinamaan sila ng sarili nilang drone? Mas pinapatibay nito ang ebidensya ng Ukraine na ginagamit ng mga opisyal ng Russia ang ganitong parusa para pigilan ang mass surrender. Ayon sa ulat, kung hahayaan ng command ng Russia ang dumadaming sumusukong sundalo, mas lalala ang kawalan ng disiplina at pagkalat ng pagdesert at pagtanggi na magreresulta sa matinding pagkawala ng mga tao. Sinusubukan ng mga opisyal na ibalik ang pananakot sa publiko at pribadong parusa, ngunit may mabigat itong kapalit. Ang pagpatay sa sumusukong sundalo ay maaaring bumagal sa pagsuko, ngunit nagpapakita rin sa bagong recruit na walang pakialam ang mga opisyal sa kanilang kaligtasan. Ang mga voluntaryo o kontratang recruit na nakakakita ng ganitong pangyayari ay posibleng umatras
na nagdudulot ng pangmatagalang problema sa pagre-recruit at kahandaan. Isang hukbo na, ayon sa Ukraine at sa kanluraning media, ay lubhang napinsala dahil sa matitinding pagkalugi. Ayon sa mga palatandaan at sa sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ngayong linggo, mahigit 13 milyon na raw ang mga nasawing Ruso, bukod pa sa maraming kaswalti. Dumarami ang mga tumatakas na sundalong Ruso. Ayon sa isang leaked screenshot ng internal na presentasyon ng Russia, noong Marso, tinaya ni Ukrainian military analyst Frontelligence na 50,500 at 54 na ang kabuang kaso ng pagtakas ng mga sundalong Ruso simula ng pananakop ng Russia. Ang mga record ng korte ng Russia ay nagpakita ng mahigit 20,000 kaso ng kriminal na may kaugnayan sa pagtakas, hindi autorisadong pagliban, at pagsuway mula huling 2,000 at 23 hanggang Mayo 2,000 at 25. Ipinapakita ng mga ulat na biglang tumaas ang ganitong mga kaso noong 2,000 at 24 at 2,000 at 25 at may ilang pagtataya na maaring umabot sa 70,000 ang bilang ng mga tumakas sa 2,000 at 25 lamang. Maaaring makaapekto ito sa 10% ng puwersang Ruso sa Ukraine. Noong Setyembre, 17 sinabi ni Putin sa pagpupulong ng parlamento na mga 70,000 sundalong Ruso ang ipinadala sa Ukraine. Ano ang dahilan ng pagdami ng mga tumatakas? May mahigpit na parusa ang Russia para sa pagtakas, kabilang na ang hanggang 15 taon sa kulungan para sa pagtakas o mukhang kamatayan mula sa Russian na kamikaze drone. Dahilan nito ay mataas na bilang ng nasawi, mahinang pamumuno, malupit na kondisyon sa penal, mga unit ng Storm Sea, at lumalaking pagkadismaya. Ayon sa ulat, tinulungan ng grupong Get Lost ang 26,000 hanggang 48,000 Ruso na umiwas o tumakas sa serbisyo militar. Gayunpaman, kahit na mukhang napakabigat ng sitwasyong ito para sa Rusya, mas malaki ang problema ng Ukraine pagdating sa pagtalikod at hindi autorisadong pag-abandona ng kanilang mga posisyon. Bilang sagot sa tanong ng Ukrainian news portal na Ukrainian Truth, ibinunyag ng tanggapan ng pangkalahatang taga-usig ng Ukraine na may halos 200 at 70,000 kasong kriminal na binuksan laban sa hindi autorisadong pag-abandona ng unit militar at pagtalikod. Mula Enero 2022 hanggang Setyembre 2025 mahigit 235,600 kaso ang naugnay sa absent without official leave at 53,754 naman para sa pagtalikod. Ayon sa ulat, nadagdagan ang mga kaso noong 2000 at 25 base sa mga mapagkukunan tulad ng Berliner Zeitung. Sa nakaraang taon, doble ang dami ng mga sundalong tumalikod kumpara sa unang 25 taon ng digmaan. Humigit kumulang 29,000 sundalo ang bumalik sa kanilang mga pwesto matapos ipatupad ng pamahalaan ng Ukraine ang pinasimpleng proseso ng pagbabalik sa serbisyo ng walang kaso. Pero mukhang mas marami pa rin ang umaalis kaysa sa mga bumabalik. Ang mga nabanggit na dahilan para sa malaking bilang ay kapareho ng mga dahilan ng mataas at patuloy na pagtalikod sa serbisyo ng Russia. Pagod, kulang sa training, hindi malinaw na termino ng serbisyo, pagkadismaya sa kakulangan, mababang sahod, korupsyon, mahinang pamumuno at kawalan ng tiwala sa mga kumander na madalas nagdudulot ng malaking pagkalugi. Malawakang naibalita ang problema ng Ukraine sa kakulangan ng tauhan para ipagtanggol at itulak paatras ang Russia. Ang mga pagtalikod ay lalo pang nagpapalala sa kanilang problemadong pagsisikap sa mobilisasyon. Noong Enero, iniulat ng Kyiv Independent na halos 6 na milyong kalalakihang Ukrainian ang hindi pa nag-a-update ng impormasyon sa mga sentro ng pagpaparehistro militar. Karamihan sa kanila ay malamang walang sapat na dahilan para ma-defer o ma-exempt. Ipinapahiwatig nito na maraming tao ang maaaring umiiwas makipag-ugnayan sa mga autoridad upang makaiwas sa mobilisasyon. Idagdag mo pa ang pampublikong pagtutol sa mobilisasyon at ang pag-aatubili ng Ukraine na magpa-conscription sa mga wala pang 25 anyos. Lalong lumalala ang problema ng pag-desert dahil mas kaunti na ang mga puwersa ng Ukraine. Noong Setyembre, sinabi ni Oleksandr Sersky, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, na mas marami ang puwersa ng Russia kaysa Ukraine ng 3 buwan sa kabuuan at 4 paangong beses sa mga pangunahing harapan. Kung may 70,000 sundalo ang Russia sa mga frontline, nangangahulugan ito na may humigit kumulang 200 at 70,000 aktibong tauhan ang Ukraine
na kasalukuyang nakikibahagi sa labanan. Parehong pinalalaki ng dalawang panig ang isyu ng pagtalikod ng kabilang kampo at ang kaugnayan nito sa kanilang taktika at malasakit sa mga sundalo. Sa katunayan, kung susuriin ang magkakaibang ulat tungkol sa nangyayari sa digmaan sa pangkalahatan, maaaring magmukhang parang dalawang magkaibang labanan ang kanilang nasasaksihan. Sinabi ni Gerasimov kay Putin noong Oktubre, 26 na hanggang 5,000 tropang Ukranyano ang napalibutan sa Kupiansk at 5,500 sa Pokrovsk at paligid nito. Kinukumpirma ng mga gumagawa ng mapa na kaalyado ng Russia ang ilang teritorial na pag-aangkin. Tinawag ni Zelensky na kasinungalingan ang mga pag-aangkin at sumang-ayon dito ang Deep State at Institute for the Study of War. Nagpapakita ng ibang-ibang larawan. Kwento ito sa paligid ng Malat Tokmachka, kung saan sabi ng mga Ruso na nagtayo sila ng posisyon sa bayan na posibleng gawing tulay papuntang Orkiv. Kung totoo man, baka dahil ito sa 4 na armored vehicles na hindi nasira ng Ukrainian forces sa ulat natin. Maaaring naglapag sila ng ilang tropang Russian Airborne Forces na nakakuha ng ilang posisyon sa bayan. Itinatanggi ng Ukraine ang presensya ng mga Ruso roon. Kung tama ang pagtatasa ng Kiev, mas pinapakita nito ang laki ng pagkabigo ng opensiba ng Russia sa Zaporizhzhia. Ipinadala ng mga puwersa ng Moscow ang kanilang mga elite na paratrooper, armor, at maging ang sarili nilang mga drone sa labanan. Ngunit nawala rin ang lahat ng iyon sa parehong mga bukirin na nais sana nilang masakop. Isa pa itong palatandaan na ang tinatawag na elite forces ng Russia ay unti-unting nauubos dahil sa sarili nilang kaguluhan. Alamin kung paano binabago ng mga puwersa ng Ukraine ang labanan sa Donetsk, binabasag ang depensa ng Russia, at nababawi ang baryo sa video na ito. At siguraduhin ding mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makaalam ng mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine.